Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24 at talatang 13. Matthew 24 verse 13. Ito ang sinasabi: "Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa iyong mga anak. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin sa umagang ito. Muli mo kaming binigyan ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga dinaramdam na karamdaman, mga sakit, may diabetes, may lagnat, may ubo, may sipon. Abutin mo po, Panginoon, sila upang maibalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdamang iyon. Lord, ang mga sakit na hindi napapagaling ng mga doktor ay ikaw, O Diyos, ang siyang nakapagpapagaling. Kaya dalangin ko, O Diyos, abutin mo po sila upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, ay makilala kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Amin ding naalala, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Puspusin mo sila ng iyong banal na espiritu at bigyan mo sila ng magandang kalusugan, mahaba ang buhay, at pagpalain mo sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Naalala rin namin, O Diyos, ang aming mga kaibigang mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo silang pagbuklurin ng pag-ibig, pagtsatsaga, upang ang kanilang buong sambahayan ay magkaroon ng kasayahan, Panginoon, kasama ng kanilang mga anak at kanilang buong sambahayan. Ingatan mo po ang pamilyang patuloy na nagtatyaga at nagtatapat sa iyo, Panginoon. Huwag mong ipahintulot na sila, O Diyos, ay madadapa, mapahamak, dahil ang aming mundong ginagalawan ay marami pong mga hadlang sa aming mga pananampalataya. Dahil maraming tukso, maraming pagsubok sa buhay. Amin din inaalala, O Diyos, sa mga kaibigan namin, mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pangingisda doon sa karagatan. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay iyong pinahinto. Amin din inaalala ang mga kaibigan naming mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, upang meron kaming mga maihanda na pagkain sa aming mga hapag. Tulungan mo sila, O Diyos,
na ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa kanilang pagsaka. Ang kanilang mga pananim ay ingatan mo, Panginoon, sa mga baha, landslide at iba pa, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang humadlang sa anumang pagsubok sa kanilang buhay sa pamagitan ng kanilang pagtatanim. Amin din naalala ang mga kaibigan naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Mga OFW, ingatan mo sila, O Diyos, sa ibang bansa, lalong-lalo na dahil malalayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon, magkaroon ng kalakasan sa araw-araw upang patuloy silang makapagtrabaho doon. Nagtatyaga silang mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay dahil lang sa kanilang sambahayan na gusto nilang maiangat ang buhay nila, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga leaders ng aming bansa. Bigyan mo po ng karunungan ang aming mga leader, O Lord, upang magawa nila ang kanilang tungkuling sinumpaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao, ng mga Pilipino na tumitingin sa kanilang Panginoon. Naway, hindi nila iniisip ang kanilang sarili, kundi ang iniisip na ay maglingkod sa kanilang kapwa, Panginoon. Amin din inaalala sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumbong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Amin din inaalala sa inyo, Panginoon, ang aming mga estudyante na ngayon ay magsisipasok sa kanilang paaralan. Ingatan mo sila, Panginoon, sa pagpasok sa eskwelahan. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa kanilang pagsakay ng jeep, sa kanilang paglalakad sa kalsada. Gabayan mo po, Panginoon, ang mga estudyanteng ito upang matugunan at kanilang tupad ang kanilang mga pangarap na maging isang professional, Panginoon. Nagtatyaga silang, ang iba ay nagtatyagang maglalakad dahil sa pag-aaral. Lord, ingatan mo sila. Pagpalain mo po ang mga batang ito. Amin ang inaalala sa inyo, O Diyos, ang aming mga guro na patuloy na nagtsatsaga na magturo sa mga kabataan upang meron silang magkuhang mga moral values sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong salita at psikolohiya, Panginoon, sa paaralan. Tulungan mo po ang mga guro na ito na mapagtagumpayan, mapagtsatsagaan ang pagtuturo nila sa mga kabataan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Atin namang pag-uusapan na ngayong umaga, mga kaibigan, ang pang-apat na bunga ng banal na Espiritu Santo. Diba, ang una ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, no? Pang-apat, panglima, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ngayon, umaga ay pag-usapan natin ang pang-apat na banal na espiritu, ang pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay mapapanatili sa ating buhay hanggang wakas. Ya? Ito ay pagpapaliban sa agarang kasiyahan para sa mga pagpapala sa hinaharap. Ito ay pagpipigil ng galit at masakit na pananalita. Alam ng lahat na ang pagtsatsaga ay isang mahalagang katangian para sa tagumpay. Ngunit ang ipamuhay ito ay hindi ganoon kasimple, no? Hindi ganoon kasimple. Kapag tinitingnan mo ang mga malalaking tagumpay sa mundo, malalaking tagumpay sa mundo, nagtatyaga sila. Katulad ng
mga invention, no? Invention. Tinitingnan mo ang mga malalaking kumpanya na yung invention, no? Tagumpay sa larangan o yung pag-aaral, no? Mula elementary hanggang college, hanggang magtrabaho ka, nagtatyaga kang mag-aral. Pagkatapos ng college, nagtrabaho, pagkatapos ng may trabaho, nag-aaral pa rin upang magtagumpay, no? Upang magtagumpay. Sa larangan ng sport, no? Sa larangan ng sport, nagtatyaga kang mag-training, mag-practice upang magtagumpay sa labanan. Di ba? Oh. Katulad ng mga negosyo din. Negosyo. Para gusto mo umangat, gusto mo lumago ang negosyo, magtatyaga ka. Minsan merong failure, pero huwag sumuko, magtyaga. Lalong-lalo na sa mga medisina at siyensya. No, magtatyaga. Matatagpuan mo ang isang taong nagtyaga para makamit ang hangaring iyon. Ang pagtyagang ito ay karaniwang namamarkahan ng kamalian. O, di ba? Minsan nagkakamali naman tayo. Pero bangon pa rin ang bangon. No? Tuloy. No? Magkakaroon din ng kabiguan at mga hadlang. Ngunit mga kaibigan, ang pagtyaga ay mas higit pa kaysa mga balakid. Ikaw, kaibigan, ay namumuhay sa isang timeline. Ang oras ay lumilipas. Ang mga araw, mga linggo, buwan at taon, ito ay lilipas. Ano man ang iniisip o ginagawa mo ngayon, mga kaibigan, kaya bakit hindi na lamang sulitin ang oras na ito sa pagsusumikap na makamit ang isang layunin. Ang pagtyaga ay nakabase sa katalinuhan ng tao. Kadalasan ang tao ay sumusuko matapos ang 5, 10, 15 taong kasal. 5 taong kasal, sumusuko na sila sa kahirapan. Sumusuko sila dahil meron ng mga hindi magandang nangyayari sa kanilang pagsasama. Kung walang pagtsatsaga, mga kaibigan, hindi magtatagumpay ang tao. Sumusunod sila sa ibang landas, no? Lumiko, imbis na dumiretso. Ngunit dapat nating harapin, no? Dapat nating harapin ang mga responsibilidad ng ating mga anak. Ang paghati-hati ng ari-arian, ang kalungkutan o ang pagpapatuloy sa buhay, pag-ibig. Ibig sabihin, mga kaibigan, kailangan pa rin nating magsumikap. No? Kailangan pa rin magsumikap. O isang halimbawa pa. Mayroon kang negosyo at sumuko ka dahil namuhunan ka pero nalugi. O hindi mo nakuha ang inaasahan mong resulta. Yung tinatawag sa negosyo na ROI or Return of Investment. Hindi mo nakuha. Sumusuko ka na. No? Na sa katunayan, kung mas pinilit mo pa na ipagpatuloy ang iyong mga ginagawa at isinasabuhay kung ano ang natutunan mo sa kamaliang nagawa mo, mas malamang magtatagumpay ka, kaibigan. Ang pagtsatsaga ay nangangailangan ng halos makaparihong pagsisikap sa pagsuko. Dadaan ka sa paghihirap kahit na nagtatsaga ka o sumusuko ka. Kung mayroon kang isang mas magandang pagkakataon, mga kaibigan, na samantalahin ang lakas mo sa isang bagay, bakit ka susuko? Ang sumunod sa Diyos, mga kaibigan, at magtiyaga sa pananampalataya ay mahirap. Diba? Mahirap, hindi ba? Yung pag sumunod ka sa Panginoon, talaga namang mahirap. Bakit?
Dahil maraming hadlang, maraming pagsubok, maraming tukso na lagi nating kasama sa buhay. Di ba? Pero, kaibigan, sinabi ng Panginoon sa Mateo, ang mananatiling tapat, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. At kung magpakatatag kayo, magpakatatag kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Di ba napakasarap? Ang manatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang pagbabalik, siyang maliligtas. Di ba? So, paano tayo? Paano maliligtas? Magpakatatag tayo, mga kaibigan. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba? So, ang pagtatyaga, mga kaibigan, ay konektado sa kaligtasan. At vice versa, no? Vice versa. Konektado, kapag ikaw ay nagtatyaga, so, siyempre, magpakatatag ka. Hindi ka dapat matutukso. Hindi ka dapat madadala sa mga suliranin sa buhay. Diba? Magpakatatag upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kapag ang isang tao ay sumuko sa pananampalataya, mga kaibigan, dahil siya ay nagkamali, no? At napanghinaan ng loob, magkakaroon siya ng kahihiyan. Siyempre, ikaw pa naman, pag ikaw ay nagkakamali, ikaw pa naman ay Kristiyano, tapos nagkamali ka, nahiya ka. Siyempre, nahiya ka. Yun po ang gusto ng kalaban. Na pag nagkamali ka, nahiya ka. Para hindi ka na bumangon, nahiya ka eh. Pero hindi, mga kaibigan. Kapag tayo'y nagkamali, no? Kasi hindi naman talaga, wala naman tayong perfectong tao dito sa mundo. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero ang karamihan o ang maganda lang sa ating mga Kristiyano, mga kaibigan, kapag nagkamali tayo, bumangon na tayo, kalagad babangon tayo, at humingi ng tawad sa Diyos upang tayo ay patuloy tayo sa landas ng kanyang kalooban. Diba? Pero pag ikaw ay hindi na bumabangon at nagkakamali ka, ay wala. Kumbaga, sabi nga sa Lucas, magpakatatag kayo. Paano ka magpakatatag kung hindi ka babangon? Diba? Magpakatatag. So, kinakailangan ng pagsisikap para makabangon at magpatuloy sa pananampalataya. Ngunit ang mga tao na hindi nagsusumikap dahil iniisip nila na sobra na kung gagawin pa nila ito. Kapag pinagpapalit nila ang pasanin ni Hesus sa pasanin ng masama, mga kaibigan, nako, tayong lahat ay napapailalim sa oras at dahil dito, kailangan nating magsumikap. Gamitin ang katalinuhan kung kailangan mong magtiyaga para sa mabuti man o masama. Bakit hindi na lang piliin kung ano ang mas kapakipakinabang at magdadala ng magandang resulta na ating inaasam-asam. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan tungkol sa bunga ng banal na Espiritu Santo. Ang pang-apat na bunga, ang pagtatyaga. Panginoon, maraming salamat dahil nariyan ikaw, Panginoon, upang tumulong sa amin. Bumangon sa amin kapag kami ay nahulog sa kamalian. Kaya, Panginoon, patuloy kaming magtiyagang, magtapat sa iyo, Panginoon, at magpakatatag kami upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita, sa aming napakinggan ngayong umaga. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kaibigan naming nakakinig ng iyong mga salita. Ingatan mo sila anuman ang kanilang mga ginagawa. Puspusun mo sila ng kanilang banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magtatagumpay sa lahat ng kanilang gagawin sa araw na ito.
Maraming salamat po sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.